Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Siddha Swarupananda Paramaham Saitinamini Bhajashi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktavinam Hare Krishna 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 Hari 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 Rama 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 Hari Hari Bul. Ang pamagat po ng aking pong tatalakayin na topic ay Paramatma, soulmate mo, ang Diyos na nasa puso mo. Ulitin po natin, Paramatma, soulmate mo, ang Diyos na nasa puso mo, puso ko, puso ng lahat ng bawat isa sa atin. Ito po ay isang katotohanan na ang Diyos ay nasa puso ng lahat ng bawat isa sa atin. Ito po ay binibigyang diin ng lahat ng tunay na spiritual master, ng lahat na dalisay na tagapagmahal ng Diyos, ng lahat ng kinatawan ng Diyos. Lahat po ng banal na kasulatan, gaya po ng Biblia, sa Vedas, sa Vedic literature, ito po ay impormasyon na hangarin ay ipaalam sa atin. Dahil po, ang lahat po sa atin ay nangangailangan ng Diyos. Ang lahat po sa atin, ang hinahanap sa totoo lamang ay ang Diyos. Dahil po ang lahat sa atin ay naghahanap ng tunay na kaligayahan. At ang tunay pong kaligayahan ay matatagpuan lamang po natin kapag po tayo ay muling nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Mapagmahal na kaugnayan sa Diyos. Wala na pong iba na talagang magbibigay sa atin ng kaligayahan, kapayapaan, at lahat ng hinahanap natin na tunay na magbibigay sa atin ng kakumpletuhan. Sabi po sa Biblia, sa unang Korinto, sa chapter 6, text 19. Basahin ko po. Po. Para po tayo ay sigurado na Ito po sa unang Korinto, chapter 6, text 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Di ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? So, ang topic po natin, Paramatma. Okay, soulmate mo. Ang Paramatma po ay ang tinatawag din po natin na
Espiritu Santo o Holy Spirit na siyang ginagamit na salita sa Biblia. Sa Vedas po naman, sa Vedic literature, ito pong Lord within the heart ay tinatawag na Paramatma. Ito po ay expansion ng Panginoong Diyos. Ang Diyos pong kataas-taasan, si Krishna, si Gopala, si Govinda, o si Allah, si Jehovah, siya po ang original na persona o original na katauhan. Meron po siyang labis-labis, hindi mo malirip. Ibig sabihin ng hindi malirip, hindi mo kayang imaginein, hindi mo kayang ipaloob sa kakayahan ng iyong isipan. Yung kanyang kadakilaan, yung kanyang labis-labis, lubos-lubusan na kapangyarihan. Inconceivable yung potency ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Inconceivable. Hindi kayang arukin. Ang lalim. Hindi kayang lubusang alamin. Hindi kaya. Hindi mo kaya. Kung ito po ay kaya mo, ipaloob sa kapasidad ng iyong imahinasyon, ng iyong mentalidad, ng iyong isipan, ay hindi po siya yung Diyos. Hindi po siya yung kataas-taasan. Hindi po siya yung supremo. So, labis-labis ang kapangyarihan ng Diyos na siya ay may kakayahan na mag-expand para lamang po tayo na habang narito tayo sa material na dimension na ito, naalis po tayo sa spiritual na mundo, para lamang po niya tayo ay laging masamahan. Nagparami siya. Okay? Para sa ating puso, sa bawat physical nating puso, ay naroon siya. Kapiling natin siya. Kasama natin siya. Meron po tayong physical na puso. Yung puso pong tumitibok. Ayan. Tumitibok. Ayan po. Baka tumitibok po yan. Andiyan po yung Panginoong Diyos. Ayan po. At katabi po natin siya na nahandyan. Okay. Tayo rin po na spiritual na nilang, hindi po tayo yung katawan na ito. Tayo po spiritual. Hindi po tayong katawan na itong physical. Okay? Hindi rin tayong katawan na mental. Okay? Yung isipan. Hindi po tayo yan. Ang lokasyon po natin as spirit soul, doon po tayo nakapwesto sa region of the heart, ng physical heart. Okay po, andun po tayo. At katabi po natin dyan ay yung Paramatma, yung expansion po ng Diyos para po tayo ay lagi niyang samahan. Kung po tayo ay hindi natatangay ng mga hila, impluensya na tawag ng laman, tawag ng isipan, tawag ng ating mga senses, hinihila po tayo. At po tayo ay nakatuon sa Lord within the heart, sa Paramatma. Ibig po sabihin, nakikipag-unayan po tayo sa Kanya, interesado po tayo sa Kanya. Siya po ay ating makakaugnay. Pwede po tayo makapag-ugnayan sa Kanya. At yun po talaga dapat ang mangyari sa atin. Nakipag-unayan po tayo sa Panginoon Diyos na nasa puso natin, the Lord within the heart.
Siya rin po ay tinatawag na konsyensya. Okay po. Para po siya po ay kapiling natin at hangarin po niya ay magbigay sa atin ng patnubay, ng guide, ng gabay. Okay po. Subalit kapag hindi po tayo interesado sa Kanya, ay hindi po natin siya makakaugnay. Pag hindi po tayo interesado sa Kanya, tahimik lang po siya. Hindi niya gagambalain yung trip mo, yung kagustuhan mo, na hiwalay na maging maligaya sa piling niya. Dahil ang trip mo ay humanap ng kaligayahan sa material, igagalang niya yung kalayaan mo na yon, yung desisyon mo na yon. Bagamat ang buo po nating pagkatao, gaya po ng aking tinalakay nung nakaraang pong linggo, ang kaharian ng Diyos ay nasa kalooban mo. The kingdom of God is within you. Yun po yung title po nung nakaraang ko pong topic. Ang buo pa nating pagkatao, ikaw na spiritual na lang, sa original nating kondisyon, sa normal nating spiritual na kondisyon, ang tulak po ng ating buong pagkatao ay mahalin ng Diyos, magsilbi sa Diyos. Yun po tayo. Subalit meron po tayong kalayaan na tumanggi sa katotohanan na ito ng ating pagkatao. So ang Diyos po, in the form of the Lord Paramatma, in the form of Lord within the heart, ay kapiling po natin. Kapiling po natin dito po sa ating puso, ating pisikal na puso. Lagi po natin siyang kasakasama. Siya po yung pinakamalapit nating kasakasama. Kung tayo po ay kakikitain niya ng kahit na konting interes sa Kanya, ay gagawa po siya ng daan. Bubuksan po niya yung daan, yung oportunidad na lalo pa tayong maging interesado sa Kanya. So po, itong katawan natin na ito ay marahil po nadidinig nyo rin po na ang katawan na ito ay parang templo ng Diyos. Hindi po parang, talaga po ito ay templo ng Diyos. Dahil po narito ang Diyos sa loob ng pisikal na katawan na ito. Nandito po siya. Sa kawalan po natin ng spiritual na pananaw, spiritual vision, spiritual knowledge, di natin nakita itong katawan na to ay pinananahanan ng Espiritu Santo, pinananahanan ng Paramatma ng Holy Spirit. Itong katawan na to ay ibinigay niya sa atin at dapat nating gamitin sa pagsisilbi sa Kanya, sa paghahangad na
magsilbi sa Kanya, makilala siya, mapalapit sa Kanya, sa pagsisilbi sa lahat ng anak niya. Kung meron po diyang simbahan, templo, ay kailangan nating ingatan, alagaan, panatilihing malinis, tahimik, paborable, kaaya-aya sa pagpupuri, pagsamba sa Diyos. Diba? So, ingatan po natin yung ating katawan. Hindi man po tayo ang ating katawan, pinagkaloob po ito sa atin ng Diyos, narito po yung Diyos. Kailangan po natin itong pakaingatan. Gamitin talaga sa spiritual na pagsisikap. Nadinig niyo po yung salitang namaste. Yung haribol, namaste. Yan po yung mga salitang lengguwahe na Sanskrit. At ang ibig po sabihin ng namaste, ganyan po tayo, didikitin po natin ang ating palad, lagyan natin sa ating, ito po, sa tapat po ng ating dibdib. Ang ibig po sabihin yan, ako ay nagbibigay ng paggalang sa iyo. Ikaw na espiritual na nilalang na nandiyan sa loob ng katawan na yan. Isa po yun. At pangalawa, ako ay nagbibigay ng galang sa iyo na espiritual, na Lord within the heart. Sa iyo na aking, sa iyo Panginoon na nasa loob ng puso. Andiyan sa katawan na yan. So sa katawan na yan, meron akong pananaw, meron akong paunawa, na nahandyan ka, at ako ay nagbibigay sa iyo ng paggalang. Nahandyan din yung Lord within the heart, the Paramatma, at sa Kanya rin ako ay nagbibigay ng galang. Yun po ang ibig sabihin ng namaste. So kung tayo lamang po ay makalilinang, magkakaroon ng pangunawa sa ganitong katotohanan, ay magiging po tayong magalang sa lahat ng nilalang. Maski po sa mga nilalang, sa espiritual na nilalang na nasa loob po ng katawang hayop, katawang isda, katawang ibon, katawang puno, katawang halaman. May mga spiritual pong nilalang diyan. May mga buhay na nilalang. Kaya nga po yan ay gumagalaw, nagpapakita ng buhay. Ang material pong bagay, wala pong spiritual na nilalang, ay walang ningning ng buhay. Patay. Subalit po ang halaman, makita niyo po, meron siyang binibigay na ningning. May buhay po kasi. Kaya po yung lumalaki, pwede nga po yung usapin yung yung spiritual na lang sa halaman. Ginagawa po yan ng mga nag-aalaga ng halaman. Kaya nga po yung halaman, pag mandito yung araw, papaling yung sanga niya doon yung dahon niya doon para kumuha ng araw. Meron po silang buhay. Mas mataas po yung uri ng katawan, katawang tao po ang pinakamataas na uri ng katawan, mas taas po yung karunungan, yung pakiramdam, yung kamalayan. Pinakamababa pong uri ng katawan, yung halaman, mas mababa po yung kamalayan, yung pakiramdam. Para po bang merong kung pamanhid, anesthesia, yung nalulukuban ng impluensya ng material, yung kanilang kamalayan, yung kakayahan nilang makaramdam. Pero meron po silang pakiramdam, meron po silang kaarunungan. Mababaw lang po, mababa.
So sa lahat po ng buhay, may buhay na na nilalang na nasa loob ng katawan, mababang katawan, mataas na katawan. Lahat po yan, andun po yung spirit, soul, at nandun rin po yung Lord within the heart. So sinasamahan po tayo ng Lord within our hearts, the Lord Paramatma, ng Holy Spirit, saan man po tayo mapuntang sitwasyon, saan po tayo mapuntang uri ng katawan. Habang narito po tayo sa material na dimension, sinasamahan po tayo ng Lord within our hearts. Pag tayo po ay, kaya po alam ng Diyos, yung pong hangarin natin, ating pong mga gusto, mga pinaplano, binabalak, alam po niya. Siya yung pinakamalapit na nakakakilala sa atin, nakakaalam sa atin. Dahil po siya labis na makapangyarihan, marami kang alam. Kamukha ng mga nakaraan mong buhay, hindi mo na maalala, pero alam niya yun. Labis siyang makapangyarihan. Okay. So sa kanya po nanggagaling ang muling pagkaalala, remembrance, at yung pagkalimot, yung forgetfulness. Ayon po sa ating alinsunod sa ating kagustuhan, ano po niya sa atin, ibibigay po niya sa atin. Kung gusto mong maalala, okay, makaalala, siya po yung nagsusupply nun. Gusto makalimot, siya rin magbibigay sa'yo ng takip para makalimutan mo siya. Ayun po. So, hubad po tayo. Wala tayong matatago sa Lord Paramatma, Lord within our hearts, the Holy Spirit. Ay po, wala po tayong matatago. Maluloko mo yung iba, yung gobyerno, yung ibang tao, yung misis mo, yung et cetera. Pero meron nakakaalam kung sino ka talaga, kung ano talaga yung mga pinagagawa mo, yung tinetreasure mo, pinagpapahalagan mo, intention mo. Okay po. So, sa soulmate po naman, na bahagi ng aking topic na ito, okay, lahat po tayo ay spiritual na nilalang. Bahagi po ng ating pagkatao ay yung matinding hangarin na magmahal, umibig, magbigay ng pagkatao, ng buong puso natin, ng buong nating ako, ng buong ako sa isang individual. Dahil po, kung tayo lamang sa sarili natin, kung ako lamang sa sarili ko, kung ikaw lamang sa sarili mo, hindi ka kumpleto. Idinidikta po ng ating pagkatao, ng katotohanan sa ating katauhan, sa ating pagkatao, ng science of identity. Dinidikta po ng katotohanan o sa ating pagkatao na kailangan mo ng makakaugnay.
para ikaw ay maging kumpleto. Para ikaw ay mabuo. At ang natural po nating kondisyon na tayo ay buo, na tayo ay kumpleto, tayo ay nakakonekta sa Panginoon Diyos. Para pong sa puno, natural na kondisyon ng sanga, ng dahon, nakakonekta siya dun sa puno. Sa katawan po naman na ito, ang natural na kondisyon ng kamay o ng anumang pyesa rito, sa katawan na ito, ay nakakonekta sa katawan. At kung titingnan po natin, yun namang yung sitwasyon ng isda, natural niyang kondisyon, nakakonekta siya sa tubig. Ang spiritual pong kalagayan na ang spiritual na kalagayan, ang katotohanan ng ating pag-iral, isa po tayong kabuuan. Bahagi po tayo ng isang malaking kabuuan. Bahagi po tayo. Andiyan po ang Diyos. At lahat po tayo ay nakakonekta sa Diyos. Maraming nanggagaling po sa Diyos, material energy, spiritual energy. Lahat po yan nakakonekta sa Diyos. Gaya po ng araw, may naggagaling po sa kanya na liwanag. Isang uri ng energy, liwanag, light energy. Galing siya sa Diyos. Galing siya sa araw. Diba? Pero hindi siya yung araw. Energy siya galing sa araw. Ganun din, may heat energy na gagaling sa araw. So, diyan ang araw at bahagi ng buong kabuuan na yon, sun globe, saka yung sun rays, okay? Liwanag, may init. So, diyan ang isang kabuuan ng ating pag-iral. Andiyan po yung Supreme Person. Person po, Supreme Person, just like us, persona po tayo. At sa Kanya po nanggagaling ang napakaraming persona. Isa na ako doon, ikaw, at lahat ng may buhay na nilalang. Diyan din po, mayroong mga material na bagay, napakadami din. Pero mas marami po yung buhay na nilalang kaysa patay na material na bagay. So, makita po sana natin yan. At ang tayo bilang spiritual na individual, okay, ang ugnayan po natin sa Diyos ay ugnayan o relasyon ng pagmamahal. Para pong siya yung ating ama, tayo mga anak niya, ang natural lamang po na meron pong mapagmahal, nagmamahalan na relasyon. Lagi po tayong may relasyon sa Diyos. May kaugnayan po sa Diyos. Eternal po yan. Dahil po tayo ay nagmumula sa Kanya. Anak po niya tayo. Subalit, bilang mga anak niya, pwede po tayo na hindi nagmamahal sa Kanya o nagmamahal sa Kanya. So, lagi po may relasyon. Hindi po mawala yun.
Andun lamang po yung sitwasyon na ang connection mo sa Kanya ay hindi malapit. Hindi na ayon sa natural mong pagiging spirit soul, spiritual na lang. Kaya naman po, kapag po tayo ay hindi nakakonekta sa Kanya sa diwa ng pag-ibig, malungkot po tayo. Kasi yan po ay lihis, hindi in harmony sa ating spiritual na pagkatao, sa katotohanan ng ating spiritual na pag-iral. Ang natural po sa atin ay parang isda na nakakonekta sa tubig. At ang nature po ng ating connection sa Diyos, para po tayo makumpleto, ay pagmamahal. So, eternal po nating soulmate ang Diyos. Yung hinahanap-hanap po natin na perpektong relasyon, perpektong pagmamahalan, umiiral po yan. Hindi po yan mawawala kailanman. Ikaw ay eternal, ang Diyos ay eternal. Yung katotohanan ng matamis na pagmamahalan sa Diyos, handyan po yan. Subalit, nasa iyo, nasa bawat isa sa atin, ang desisyon kung gusto nating umiral na nasa ganong natural nating kondisyon. Meron po tayong tinatawag na maliit na kalayaan. So, ang hinahanap-hanap po natin na mamahalin, ang hinahanap-hanap po natin na perpektong tao na mamahalin, na pagbibigyan ng ating pag-ibig, ng ating pagkatao, ng ating pagsuko. Ang natural po na tagatanggap niyan ay yung pong Panginoong Diyos. So, ang lahat po sa atin, ang hinahanap ay yung Diyos. Ang lahat po sa atin, ang hinahanap ay yung Diyos. Lahat po. Gusto po nating ng tunay na kaligayahan, tunay na pag-ibig, masayang buhay, matatagpuan lamang po natin yan sa piling ng Diyos. Makita po sana natin ang ating sarili na ang kailangan ko ay ang Diyos. Makita din natin ang bawat isa, ang bawat kapwa natin na ang kailangan niya ay ang Diyos. Kaya nagagawa ng bawat isa sa atin, ng lahat ng nilalang, yung nakikita natin na kamalian. Halimbawa po ay ginagawa niya itong pagdudroga o pagsasamantala sa mga tao, pag-exploit ng kalikasan, pagyoyosi, etc., etc.
pag-aaral, gustong maging sikat, gustong maging sexy, maganda, mayaman, may followers. Naghahanap po siya ng kaligayahan. Akala po niya doon niya matatagpuan. Ang hinahanap po niya sa totoo lang ay yung Diyos. So, ang puso po natin, nakapaloob po dyan. Tayo, nakaupo po dyan, ay tayo at yung Lord Paramatma, Lord within our hearts. Sa Vedas po, ito po ay may sitwasyon natin. Ito pong sitwasyon natin na kapiling po natin yung Diyos sa puso natin. At hinahanap po natin ay kaligayahan, subalit hindi po tayo makipag-ugnayan sa Kanya. Sa halip ay makipag-ugnayan tayo sa material na mundo, sa material na bagay, relationship, material relationship, temporary relationship, temporary position, temporary material wealth. Meron pong ganitong description sa Vedic literature. Ito po ay na-discuss ko na rin po sa ilan nating paghaharap. Okay po, okay po ay nakakatin sa akin pong pagtalakay. Ito po ay sa Mundaka Upanishad po. Okay po. O sa Tweshvatara Upanishad. Ito po ang nakasaad. May dalawang magkaibigan na ibon na nakadapo sa isang puno. Ang isang ibon ay kumakain ng prutas ng punong iyon. At ang ikalawang ibon ay pinanonood lamang ang panginginain ng unang ibon. Matitigil lamang ang pagkakaroon ng alalahanin ng unang ibon kapag muli siyang nakipag-ugnayan sa kaibigan niyang kasamang ibon. May dalawang magkaibigan na ibon. Magkaibigan po na nakadapo sa isang puno. Magkaibigan yung spirit soul, ikaw, at yung Paramatma. Jivatma, saka po Paramatma. Magkaibigan. Yan po yung relasyon po natin sa Kanya. Magkaibigan po tayo. Kaibigan niya, siya po yung ating supreme friend. Okay? Na nakadapo sa isang puno. Ito pong puno na binabanggit po rito, tinutukoy dito ay yung ating physical na katawan, mental na katawan. Diyan po yan. Ngayon po, ang isang ibon ay kumakain ng prutas ng puno iyon. So ito pong puno, itong katawan na ito. Okay, marami po itong prutas. Ayon sa katawan na ito, meron tayong material na relasyon. Relasyon ng magulang, anak, ang mag-asawa. Okay, base sa katawan na ito. At ito po ay pinagkukunan natin ng tinatawag na
temporary, shallow, material pleasure. Kala natin dito tayo liligaya. Isang klase po yun na prutas. Iba naman pong prutas, yung pag-enjoy ng mga pandama, dila, mata, etc. etc. Prutas ng isipan, alam ko to, marunong ako sa ganito. Okay? Henyo ako. O kaya ay yung idea na ako ay maraming followers. Kinikilala nila ako na dakilang teacher. Diba? Magaling na teacher. Isang devotee. Meron pang gano'n. Isang pastor. Isang pare. Okay? O marami kong pinatay yung templo. Simbahan. Ganito, ang laki ng aming kayamanan sa simbahan namin. Ganito, ganyan. So, iba't ibang prutas na bunga ng material na katawan. At ang katangian ng prutas na yun ay material din. Pag material, mababaw, hindi talaga bibigay sa ng kaligayahan. Kasi ang pagbibigay lang sa ng kaligayahan ay spiritual. Okay po? So, yung ikalawang ibon, the Lord Paramahatma, pinababayaan lang niya yung tayo na naghihangad maging kumpleto, maligaya sa mga prutas, iba't ibang prutas ng katawan na ito. Bunga ng katawan na ito. So, pag natikman natin itong prutas na ganito, okay? Hindi naman tayo liligaya. At lalo pang titindi yung ating kagutuman, paghangad sa kaligayahan. Kasi spiritual tayo eh. Lalo tayong nagiging anxious. Lalong lagi tumitindi yung ating kawalan ng kaligayahan sa puso natin. Lalo tayong napapalayo sa tunay na kaligayahan. Kasi naghahanap tayo ng kaligayahan sa labas. Habang naghahanap tayo, patuloy tayo naghahanap ng kaligayahan sa labas ng ating pagkatao. Okay? Lalo tayong malalayo sa loob. So lalo tumitindi yung ating alalahanin, anxiety, yung kalungkutan. At sinasabi rito na matitigil lamang ang pagkakaroon ng alalahanin ng unang ibon kapag muli siyang nakipag-ugnayan sa kaibigan niyang kasamang ibon. Naghahanap po tayo ng peace, global peace, national peace, community level na katahimikan, personal na katahimikan. Makita lang po natin yan sa Diyos. Pag nakapiling po natin, nakaugnayan natin yung Diyos. So, nasaan po ang Diyos? Ang Diyos po, sa panahon na ito, ay bumaba po sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga banal na pangalan. Para madali po natin siyang makaugnay, makapiling. Pong mga banal na kanyang pangalan, ay siya rin po ang may dala rito. In the form of Lord Chaitanya, Krishna Chaitanya, bumaba po siya rito. Bit-bit po niya yung kanyang mga banal na pangalan. Sinabi sa atin, hey, gusto nyo mapalapit sa atin? Gusto nyo muling magkaroon ng spiritual vision? Mawala yung mga nakatabing sa inyong spiritual eyes? Nakatabing sa inyong kamalayan? Sa inyong puso? Natatabingan yung puso mo, yung talagang spiritual mong kamalayan.
natural mong kamalayan na nagmamahal sa akin, natatabingan niya ng impluensyang material. Gusto mo mawala yung nakatabing na yan at muling lumabas, magising yung pagmamahal mo sa akin, ito gawin mo. Sambitin mo, pakinggan mo, sambitin mo, lagi-lagi yung banal kong mga pangalan. Ako yan. Yung mga pangalan na yan. Ang mga banal na pangalan na yan at ang proseso na ito ng pag-awit, pagsambit, pakikinig ng mga banal na pangalan ng Diyos ay matagal nang matatagpuan sa mga banal na kasulatan. Noon pa, nandyan na yan, nakaupo na yan sa banal na kasulatan. Mga banal na pangalan niya, Diyos na yan, nandyan na, matatagpuan na yan sa mga Vedic literatures. Noon pa. At yung proseso na yan, matatagpuan na rin yan sa mga Vedic literature. Noon pa. Subalit sa pagdating ni Lord Chaitanya, binigyan niya ito ng diin. Ito ang paraan para sa panahon na ito. Madaling paraan para muling magising ka sa iyong spiritual na kamalayan. Muli mong maranasan ang spiritual mong pagkatao. So bagamat itong panahon na ito ay punong-puno ng kaguluhan, kalituhan, at pagdurusa, itong panahon na ito ay panahon ng dakilang spiritual na pagkagising, spiritual awakening. Dahil sa panahon na ito, binigay yung pinakamadaling paraan para makamit natin yung spiritual awakening. Sa proseso ng laging pakikinig at pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos, nakapiling yung mga tao, mga devotee na nagnanais. May parehong hangarin na magkaroon ng spiritual awakening. At itong proseso na to ay kakalat sa lahat ng sulok ng material na dimension, ng material existence. At ang pakikinig at pagsambit ng mga banal na pangalan ng Diyos ay madidinig sa lahat ng sulok. Ito lamang po ay ating pong pagpapahalagahan, ating pong maunawan at pagpapahalagahan at gagawin. Matitikman po natin, mararanasan po natin ang spiritual na pagkagising, spiritual awakening. Ito po ay ginarantisaduhan, ginarantiyahan ng Panginoong Diyos. Gawin lamang po natin at garantisado. Magaganap po sa ating pagkatao yung spiritual awakening. Garantisado po ito. Gawin lamang po natin ito. Lagi po natin itong gawin. Sa umpisa po, mahirap, wala tayong atraksyon. Ganun lamang po yan sa umpisa. Lahat po sa umpisa ay may hindi madali. Pero pag lagi po natin gagawin, ay magiging bahagi po yan ng ating sistema, ng ating lifestyle. At unti-unti, hindi mo na pipilitin yung sarili mo. Gusto mo nang gawin. May attraction ka na. Kung kayo lamang po ay magkakaroon ng konting pananampalataya sa mensahe na ito, darating po kayo sa sitwasyon na makikihalubilo po kayo sa mga tao na sincero, may malakas na hangarin na magkaroon ng spiritual awakening sa pamamagitan ng proseso na ito.
Kailan po natin ang makakasosyo, makakasama sa adhikain ng spiritual awakening. Kailan po natin ng healthy association. Association po sa mga tapat na tao na hangarin ay mapalapit po sa Diyos. So, tuloy lamang po natin ang ating pong talakayan sa iba pong panahon. At gawin na po natin ang proseso na ito na labis-labis po na ipinapakausap sa atin ng mga spiritual master. Mga pure devotee po ng Diyos, ng mga representative po ng Diyos. Kaya kailanganin po natin ng tulong ng Lord within our heart na siyang magre-reveal sa atin ng spiritual na kamalayan, ng spiritual na karunungan. Tutulungan po niya tayo. Sa Kanya po tayo nakadepende. Wala pong ibang makakatulong sa atin. At ang pagpapadala niya ng mga representative niya para po tayo ay turuan ng proseso at nagbigyan tayo ng spiritual na kaalaman, yan po ay tulong niya sa atin. Siya po yung tutulong sa atin. At kung tayo po ay susundin po natin ang una niyang tulong, lalargahan pa po niya yung tulong niya bibigay sa atin. Ang pagkakaroon po ng spiritual na pagkagising, spiritual na kamalayan, yan po ay sa pamagitan po ng revelasyon ng Lord within our hearts. Hindi po natin makukuha yan sa kapangyarihan ng ating isipan, ng ating katawan. Nakadepende po tayo sa Diyos. At kailangan lang po nating ituon ang ating atensyon sa paggawa. Maging obedient po tayo sa instruction ng Panginoon Diyos. So, gawin na po natin itong importanteng instruction niya. Ang awitin, pakinggan ang kanyang mga banal na pangalan. Maraming pong salamat. Hari po, Nitai ko, Nitai Gor, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gor, Nitai Gor, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gor, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gor, Nitai Gor, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gor, Nitai Gor, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gor, Nitai Gor, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gor, Hari
Nitaigo, Haribo, 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 Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo. 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 Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo.
Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala, 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 Govinda Rama, Madana, Mohana. Gopala. Haribo.